Paano ba natin malalaman kung legit ba talaga yung capacity ng isang SSD, HDD, USB flash drive, flash disk, or mga NVMe SSD? So, tuturuan ko kayo guys sa video na to. Free lang to, wala kayong babayaran dito na application. Hindi nyo kailangan mag-register. Tara, simulan na natin. Punta kayo sa grc.com at i-download nyo itong file na to na Valid Drive. Libre lang to guys at napakadali rin niya gamitin. EXE file yan, hindi nyo na kailangan i-install pa. Pag in-open nyo yan, automatic bubukas na yung GUI nitong software. Ganito ang itsura ng software guys. Valid Drive version 1.0.1. So kung kayo naman ay magte-test ng hard drive na HDD na SATA, kailangan nyo ng ganitong connector. USB 3.0 to SATA. Gagamitin natin ito para ma-recognize ng ating laptop externally itong ating hard drive. Sa paggamit ito, kailangan nyo lang buksan yung software na Valid Drive. Then i-plug in nyo lang yung inyong hard drive sa inyong USB port gamit yung ating binili na SATA to USB connector. Ngayon, i-required ng Valid Drive na bunutin yung inyong USB at muling isalpak para basahin ngayon, lalabas dito yung salitang device inserted at lalabas din dito yung declared size nitong ating sinalpak na storage drive. In my case, sa sample natin, ito ay 1 terabyte na WD HDD. Ngayon, i-click nyo lang yung word na validate this drive at hintayin nyo lang yung process. Medyo matagal to, depende sa inyong mga hard drive. Pero in my case guys, dito mabilis lang siya. May mga storage drive na kahit mataas yung capacity, mabilis lang. At may mga storage drive naman at USB flash drive na kahit maliit ay matagal mag-scan. So, tsaga-tsaga lang kayo. Kapag natapos na yung countdown, malalaman yung tapos na yung pag-scan natin. Pwede nyo na pindutin yung close para lumabas na yung result. Malalaman nyo legit ang inyong hard drive kapag nagtugma yung declared size sa validated drive size natin. And usually din, dapat green lahat ng kulay dyan. Kaya itong hard drive na tinest ko, yes, pasado siya at siguradong legit. And again, pwede nyo itong gamitin kahit sa mga USB flash disk o flash drive ha. Tulad nito guys, tingin natin dito sa aking legit na team group na USB flash drive. Ang declared size nito guys is 124GB at dapat ang lumabas sa ating result is 124GB din. Medyo matagal yung pag-scan nito, hindi ko alam kung bakit, pero okay naman, nag-success naman siya. At proven legit to guys dahil nagtugma na naman yung ating declared size sa valid drive size. Alam ko itatanong nyo kung ano naman yung itsura kapag nag-testing tayo ng mga fake na mga storage drive. Papakita ko sa inyo siyempre. Ang gagamitin kong example sa inyo guys ay nabili kong USB OTG for iPhone all-in-one dito sa Black App o sa online. Alam ko too good to be true kasi napakamura lang nito tapos 1 terabyte yung declared size sa halagang 300 plus yata yun. Ngayon pagmasdan nyo kung ano yung itsura sa scanning niya, tingnan nyo, ang daming pula at kukonti lang yung kulay green. Yung mga green na nakikita nyo, yan yung mga validated storage. Ay yung mga pula naman guys, yan naman yung mga no storage. At pag tingnan natin yung final result, tignan nyo naman guys, from 1 terabyte declared size, ang size lang pala talaga nito ay 57GB. Well, hindi na rin masama for the price of 300 plus. Hindi na rin ako magre-reklamo. At given naman, alam ko naman talaga na ganyan lang yung size niyan. Pero hindi ko expect na 57GB siya. Feeling ko kasi mga 4GB lang o 8GB. Pero okay na rin. Panalo na rin ako sa size na yan. At least gumagana yung USB. Pero, yun nga, yung declared size na 1 terabyte, too good to be true yun guys. Hindi talaga siya legit. So using this Valid Drive, nalalaman natin kung talaga bang totoo yung sinasabi nung mga manufacturer o ng mga seller. So hindi kayo basta-basta magugulo. Kaya kung may natutunan na naman kayo sa video nito, huwag niyo naman kalimutan mag-follow at mag-like at mag-subscribe. Yun lang and God bless.